morning po, kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon. Ngayon pong Lunes ng umaga, April 1, 2024. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating minamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Ang ating pong itatopic sa umagang ito, sa ating morning devotion, ay may kinalaman sa ating sinelebrate kahapon, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano po kaya ang ibig sabihin nito sa bawat isa sa ating mga mananampalataya? Ano ang implikasyon nito para sa mga nagtitiwala sa Kanya? Sabi po sa Filipos chapter 3 verse 10 to 11, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan upang ako man ay muling bubuhayin mula sa mga patay. So ano po ba ang ibig sabihin ng resurrection sa ating mga mananampalataya? Ano ang implikasyon nito sa bawat isa sa atin? Una, ang resurrection ay nagbigay sa atin ng garantiya kung paanong si Jesus ay muling nabuhay in body and spirit, tayo rin ay muling bubuhayin in body and spirit. Ang mga Hindu at ang mga Buddhist ay naniniwala sa reincarnation. Ngunit tayo naniniwala tayo sa resurrection. At ang paniwalang ito ay kumukumpirma, pinatunayan, pinagtibay ng muling pagkabuhay ni Jesus. Parehong bubuhayin ang katawan at kaluluwa, ngunit ang katawang bubuhayin ay babaguhin. It will be transformed into a glorious body. So napakaganda ng plano sa atin ng ating Panginoon na yung ating katawan at yung ating kaluluwa ay muling bubuhayin dahil ang ating Panginoon ay napagtagumpayan niya yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, ang resurrection ang nagbigay linaw sa atin kung ano ang paraiso. Resurrection defines for us once and for all what paradise it is about. Sabi ni Jesus sa tulisan sa ikalawang wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Paradise, heaven is nothing else but being in and being with Jesus. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, pinatunayan ito at nagbigay linaw tungkol sa napakagandang plano ng ating Panginoon, ng ating tahanan ay hindi dito sa lupa, kundi sa kalangitan, sa Kanyang muling pagbabalik. Pangatlo, ang resurrection ang tumiyak sa atin na sa bandang huli, ang magwawagi ang katarungan, ang katotohanan, ang kaliwanagan. Kung minsan parang tila wala ng katapusan ang paghahari ng kasamaan, ng kaguluhan, ng kasilingan at kabiguan, most of the time is appear evil has the upper hand. Huwag nating kalimutang pagkatapos ng Biyernes Santo ay may Pasko ng pagkabuhay. Pagkatapos ng dilim ay dumarating ang umaga. Remember, even the darkness hour is only 60 minutes long. Ang resurrection ay nagpagunita sa atin na ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay laging maganda. Ang gusto niya sa atin ay laging merong tinatawag na happy ending. Kaya purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, na pagtagumpayan niya ang kamatayan. Kaya naman malaki ang ating pag-asa kung tayo ay nagtiwala, nanampalataya at sumunod sa Kanya at patuloy na gagawin
ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay dumako sa prayer time para sa umagang ito ng ating morning devotion. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Muli mo kaming kinatagpo at nagpahayag ka sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat po Panginoon dahil muli kang nabuhay. Muli kang nabuhay pagkatapos ng iyong kamatayan. Nagpapaalala lamang nito na kung paano ikaw ay naging matagumpay sa kamatayan, magtatagumpay din po kami sa tulong mo. At hindi dito sa lupang aming tahanan, kundi sa piling mo kung kami nagtiwala at nanampalataya sa iyo. At nagbigay ng malaking pag-asa na ang pagsunod sa iyo, na ang paglilingkod sa iyo ay isang napakahalagang bagay na dapat namin isabuhay sa gawa sa aming mga buhay. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy ko pong ipinagpipray sa kanila. Tulungan niyo po sila sa panibagong araw na ito, panibagong buwan. Samahan niyo po kami kung paano iningatan at sinamahan niyo kami nung buwan ng Marso, ay ito rin po ang iparanas niyo sa bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Huwag niyo po kami pababayaan. Proteksyonan niyo po kami sa iba't ibang uri ng karamdaman at patuloy na mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan at ang mensahe ng iyong muling pagkabuhay, ang pagtatagumpay mo sa kamatayan, na kung saan maging kami man ay magtatagumpay kung kami ay magpapatuloy, maglilingkod at susunod at kikilala sa iyong banal na kalooban. Samahan niyo po kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming iiwan. I-bless niyo po lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang panalangin ng kanilang mga puso ay patuloy niyo pa ipagkaloob sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Ingatan at samahan niyo rin po sila. Ganun din po ang mga kapatid namin na papasok sa opisina, sa paaralan, sa tanggapan na kanilang kinabibilangan. Huwag niyo po silang pababayaan at nawa maging matagumpay ang kabuuan ng araw na ito para sa kanila at sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito. Napakabilis ng panahon, ngayon po ay April 1 na at nawa kung paanong iningatan at sinamahan tayo ng Panginoon noong nakaraang buwan ay ito rin po yung maranasan ng bawat isa sa atin. Mag-ingat po tayo sa mainit na panahon, lagi po tayong iinom ng maraming tubig, mag-iingat at ang Diyos ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, na lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!